Librong Itim, Volume 7. An anthology of short Philippine horror stories. Narrated by Wat and POVs. Donor by Jovelyn Rivera. I wanna be a doctor! Masiglang wika ni Isabela sa daddy niya habang suot ang doctor's gown nito na lagpasan sa kanya. Lalo't 10 taong gulang lang siya. Nakangiting nilapitan naman siya ng ama at hinawakan ng kanyang ulo. Bakit naman gusto mong maging katulad ni daddy? Lumuhod ito para makapantay siya. Gusto kong maging katulad mo. Palagi kang tumutulong sa iba. At kung hindi dahil sa'yo, wala na ako. Daddy, I love you. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. Lahat gagawin ni daddy para sa'yo, princess. Hawak ni Isabela ang larawan nilang mag-ama. Namatay ang kanyang ina pagkasilang sa kanya dahil sa sakit sa puso at nakuha niya rin ang sakit na iyon na katulad ng kanyang ina. Ilang beses siyang inoperahan pero sa huli, kinakailangan na rin niya ng transplant. 10 years old siya nang magkaroon ng donor. Naging successful ang operasyon. Nang maoperahan, ilang buwan lang ay nagpunta na sila ng Korea dahil may magandang offer sa daddy niya roon at naging maganda naman ang pamumuhay nila sa lugar. Pero iba pa rin talaga ang Pilipinas. Iba pa rin ang pakiramdam kapag nasa sarili mong bansa at nasa loob ng tahanan na kinalakihan mo. At makalipas ang 7 taon, narito na siyang muli. Isabela, kumain ka na! Mula sa komedor ay tawag sa kanya ni Aling Soling, ang dati na nilang kasambahay na hindi naman umalis doon at nagsilbi rin nilang caretaker. Kasama ang asawa nitong si Mang Leopoldo. Nang mailagay niya ng maayos ang kwadro ng larawan nilang mag-ama sa glass table, ay tumayo na siya at tumungo sa komedor. Inabutan niya ang mag-asawa na nakaupo na at nakahanda ang sinigang na bangus na siyang sinabi niyang lutuin ni Aling Soling. Kailan darating si Doc? Si Aling Soling sa pagitan ng pagkain nila. Sa 1 linggo pa po, ngiti niya sa mga ito. Malaki ang pasasalamat ko rin kay Doc. Dahil sa kanya kaya naman nasuportahan namin ang pagpapa-ospital noon kay Hana. Sabi ni Mang Leopoldo. Nalungkot siya nang marinig ang pangalan ng kaedad at kababatang si Hana. Hindi man naging matagumpay ang operasyon ni Hana, malaki ang pasasalamat namin kay Doc. Sinagot niya lahat ng gastusin. Hindi na kami nabaon sa utang. At hanggang pagpapalibing nga, sinuportahan niya pa rin. Ibinigay na lang namin sa Diyos ang pangangalaga sa aming anak. Sabi ni Aling Soling na bagaman malungkot ay may ngiti sa mga labi. Pakiramdam ko nga ikaw si Hana. Ganyan na rin kasi siya kalaki ngayon kung sakali. Nakangiting wika ni Mang Leopoldo. Iyong ngiti ni Isabela ay unti-unting naglaho, lalo na nang makaramdam siya ng kakaibang lamig na dumapo sa kanyang katawan. Sayang nga po, wala na si Hana. Sana sabay kaming mag-birthday. 2 araw lang ang pagitan ng birthday nila, kaya madalas pagsabayin. Oras na lang siguro talaga ni Hana. Wala naman siyang malalang karamdaman tulad mo. Pero tingnan mo nga ikaw, nakaligtas. Siya naman, nadulas lang pero dahil sa pagtama ng ulo niya ay naging komplikado ang kanyang lagay. Sabi ni Aling Soling, malungkot man ay mukhang tanggap naman na nito. Dumaan siya sa playroom niya, napangiti pa nang makita ang mga manika niya na maayos na nakasalansan. Nasa cabinet na may glass ang mga iyon at magkalapit sa gitna ang Barbie na itim at blondang buhok na nagpangiti sa kanya na may halong lungkot. Paano? Iyon ang Barbie na madalas nilang laruin noon ni Hana. Siya ang blonde at ito ang itim na buhok. Lahat iyon ay binili ng daddy niya para sa kanila ni Hana. Ito lang kasi ang nakakalaro niya. Kaya ngayon na naroon siya, naninikip ang kanyang pakiramdam. Malakas na sumara ang pinto na halos nakapagpatalon kay Isabela. Pero kaagad din naman siyang nakahinga ng maluwag nang makitang bukas ang bintana at marahil mula doon ang hangin na nakapagpasara ng pinto. Nilapitan niya ang bintana para isara yon, pero sumilip muna siya. Pagbaba niya ng tingin, naroon si Mang Leopoldo na tila nagtataka at nangiti na naman nang makita na siya. Ngingiti na sana siya nang maramdaman niya na may humihila sa likuran ng kanyang damit. Kaagad niyang nilingon iyon at napabuntong hininga nang wala naman siyang nakita. Masyado siyang pagod sa biyahe kaya siguro kung ano-anong naiisip niya. Isinara niya ang bintana at lalabas na sana nang makitang bukas na naman ang pintuan at may batang nakasilip doon. Nangiti siya dahil baka ito ang humihila sa kanya. Gusto mo bang maglaro tayo? Tanong niya. Pumunta siya sa cabinet ng mga manika at binuksan iyon. Pasok ka! Kinuha niya ang itim na buhok na Barbie. Alagaan mo ito ha? Dati kasi itong laruan ng best friend ko. Nakangiting humarap siya.
Pero nanlaki ang mga mata niya nang makitang ang batang nasa harapan niya ay si Hana noong edad nitong 10. May hawak itong teddy bear na kulay puti at maraming dugo na hila-hila nito habang nakangiti sa kanya. May tumutulo ding dugo mula sa noo nito at butas ang dibdib. Malakas niyang sigaw. Nabitawan niya ang manika at tila siya masisiraan ng bait sa sobrang takot. Nagtataasan ang mga buhok niya sa katawan, maging ang tuhod niya ay hindi niya magawang ihakbang para tumakbo. Para iyong nadikit doon. Narinig niya ang pagbagsak ng kung anong may salamin bago niya narinig ang nagmamadaling boses ni Aling Soling. "Isabela!" Takot na takot siyang yumakap dito. Wala na si Hana at ang naiwan na lang ay basag-basag na kwadro na picture nilang mag-ama. Pero iniwan niya iyon sa mesa sa sala, hindi ba? Nangingilabot si Isabela habang nakahiga sa kama niya. Nagbukas nga siya ng radyo para hindi maging tahimik. Pakiramdam niya, nakataas pa rin ang mga buhok niya hanggang sa batok. Nakatagilid siya habang pilit na pinapakalma ang sarili. Pagod lang siya. Halusinasyon lang yun. Pero iyong picture? Bakit iyon nandoon? Bakit iyon basag na basag? Galit ba sa kanya si Hana? Wala namang dahilan para magalit ito sa daddy niya, hindi ba? May kapilihan kasi siya at palagi niya itong pinapaiyak noon. Pero simpleng away bata lang naman iyon at nagbabati rin sila. Halos mapabaliko siya sa gulat nang mag-vibrate ang katabi niyang cellphone. Nag-message ang daddy niya nang i-check niya yun. "Princess, nakakatulog ka ba ng maayos dyan? Kung hindi, sa kondo ka na lang." Naupo siya sa kama at hindi alam kung anong ire-reply rito. Gusto niyang itanong ang tungkol kay Hana. Pero ang itipa pa lang ang pangalan nito ay nagbibigay na ng kilabot sa kanya. Nagpaparamdam din kaya ito sa daddy niya? "Okay lang ako, Dad. May itatanong ako sa'yo. Pagbalik mo na." "Importante, Dad." Huminga siya ng malalim at bumalik na sa pagkakahiga. Pinilit niyang makatulog. 7 taon niyang ginustong bumalik sa bahay nila at hindi siya aalis doon. Pumatak ang 3:00 ng madaling araw. Nagising siya dahil sa pakiramdam na tila siya lamig na lamig lalo na sa bahagi ng talampakan niya. Nagmulat siya ng marahan at namulatan niyang muli si Hana na nakahawak sa magkabilang gilid ng kanyang unan. Hindi bumubuka ang bibig nito pero umiiyak ang naririnig niyang boses. Nagluluha ito ng dugo mula sa buong itim na mga mata nito. Palapit ng palapit ang mukha nito sa kanya at panay din ang patak ng dugo ni Hana sa mukha niya. Hindi niya magawang gumalaw at sumigaw. Tila siya naparalisa. Pilit niyang iginagalaw ang mga hinlalaki ng paanan niya. Kusang gumalaw ang kamay ni Isabela patungo sa dibdib nito. "Nararamdaman mo ba yung puso ko?" Gumaralgal ang boses nito. Napabalikwa siya nang maigalaw niya ang hinlalaki sa paanan. Hingal na hingal siya habang inihihilamos ang palad sa mukha. Kinaumagahan, dinalaw niya ito kasama ang mga magulang ni Hana sa puntod nito. Hindi siya nagsalita tungkol sa tila pagpaparamdam ni Hana, pero kung ano man ang dahilan, gusto niyang malaman. Naglalatag ng tela ang mag-asawa at doon nila balak magtanghalian sa tabi ng puntod ni Hana. Habang siya ay nakatayo, dumaan sa alaala niya ang sinabi nito. "Nararamdaman mo ba ang puso ko?" Unti-unti niyang hinawakan ng bahagi ng dibdib niya. Tumitibok ang puso niya ng mabilis. Si Hana ba ang donor niya? Wala lang malay si Hana ngayon. Pero malaki naman yung porsyento na magtatagumpay yung operasyon niya. "Sana, Dad. Hindi na lang din malala ang sakit ko. Gusto ko pang mabuhay. Daddy, pilitin mo kong mabuhay. Gusto ko ring lumaki. Gusto kong makapag-aral. Ayoko pang mamatay, Daddy." Kilala niyo po ba kung sino ang donor ng puso ko? Nilingon niya ang mag-asawa na naglalatag na ng pagkain. Natigilan naman ang dalawa at napatingin sa kanya, saka umiling. Muli niyang binalikan ang puntod. "Ikaw ba?" Mahinang tanong niya. Malakas na hangin ang sumalubong kay Isabela na nagpalipad ng mahabang buhok niya. Kinabukasan, dumating ang daddy niya kaya naman nagulat sila. Ang alam nila ay sa 1 linggo pa ito darating. Tulad ng dati ay maggiliw ito sa mag-asawang caretaker. Kumain sila habang nagkukwentuhan. Napakarami nga nitong pasalubong sa mag-asawa at maging sa kanya. Napakabait talaga nitong amo kung titingnan dahil parang bahagi na ng pamilya ang tingin nito sa mag-asawa. "Dad, iyong sasabihin ko pala sa'yo." Naupo siya sa tapat ng ama na nasa veranda at nagkakape habang nakatingin ito sa malayo. 7:00 pa lang ng gabi. Tiningnan siya nito at nginitian. "Sabihin mo na." Pinagsiklop nito ang mga palad sa ibabaw ng mesa. Hindi man halata pero nangangamba ito sa magiging tanong ng anak.
Sino po ang donor ko? Nakipagtitigan siya rito. Nakita ni Isabela ang pagkagulat sa mukha nito, pero kaagad din iyong kumalma at ngumiti sa kanya. Batang kaedad mo na namatay din sa ospital na yon. Ibinenta ng magulang niya ang puso niya para masuportahan ang pagpapalibing at mga utang nila. At para kahit paano, may matirang buhay sa anak nila. Dad, kumikirot ang puso niya. Para iyong pinipiga ng husto. Magpahinga ka na. Iniangat nito ang tasa ng kape at hinigop iyon. Si Hana ba, Dad? Naibaba nito ang tasa ng kape at pinangunutan siya ng noo. Ano bang pinagsasabi mo? Sa unang pagkakataon, ngayon niya lang nakitang nagalit ito sa kanya. Matulog ka na! Malakas na sigaw nito sa katumayo. Dad, nagpaparamdam siya sa akin! Umiiyak ng sigaw niya. Binalikan siya nito ng tingin at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Kaagad siyang nagulat sa inakto nito. Tinitigan siya nito ng matalim, kaya takot na tingin ang naiganti niya. Tandaan mo, ginawa ko yun para sa'yo. Para mabuhay ka. At ano, ipakukulong mo ko dahil pinili kitang mas mabuhay kaysa sa kanya? Humigpit ang kapit nito sa mga balikat niya. Dad! Humagulgol siya. Hindi niya matanggap iyon. Bakit? Bakit mo nagawa yun? Kaya pala napakabait mo sa mga magulang niya. Kaya pala noong namatay siya, lahat ikaw ang sumugot hanggang sa sinuot niyang damit. Nang dumating siya, handa na lahat. Kasi pala, itinatago mo ang hitsura ng ginawa mo sa katawan niya. Tumayo siya at malakas na nahampas ang mesa. Malaki ang pasasalamat nila sa'yo, Dad. Pero ikaw pala ang pumatay sa anak nila. At paano ako mabubuhay ngayong alam ko nang may namatay para lang mabuhay ako? Paano yan nakakaya ng konsensya mo? Sinampal siya ng kanyang ama. Naiwanan siyang nakatulala habang rumaragasa ang kanyang mga luha. Hawak niya ang pisngi niya. Isusuplong niya ba ito? Ipangangalandakan ba niya ang ginawa nito? Pero ama niya ito, at mahal na mahal niya ito. Iyak nang iyak si Isabela. Kaagad naman siyang dinaluhan ni Aling Soling na nakita siya makalipas ng 10 minuto. Hindi niya masabi rito ang totoo. Pero ang higit na gumimbal sa kanya ay nang may bumagsak na katawan sa harapan niya at ang daddy niya iyon na tumalon mula sa balkonahe. Daddy! Malakas niyang sigaw. Iyak siya ng iyak habang kitang-kita ang katawan nitong naliligo sa sariling dugo. Naalala niya ang mabait nitong itsura, ang pagmamahal nito at pag-aalaga. Nagawa lang nito iyon dahil sa pagmamahal sa kanya. At ito ang sagot ng ama sa lihim na natuklasan niya, ang pagpapakamatay nito. Nang tumingala siya, ay unti-unti nang bumabagsak ang ulan. Nakita niya pa sa balkonahe na nakatitig si Hana at nang umiti ito, nagsimula na rin itong maglaho.